Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama'y matawag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Father. Prayer for all seasons. Sa anuman pong kalagayan natin natatagpuan ng ating sarili, pwede po nating dasalin ito. Nang ituro po ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga alagad ang panalangin Ama namin, nagkaroon din po tayo ng idea kung paano siya manalangin. So, hindi lamang yung sasabihin, yung itinuro niya. Itinuro din po niya ang tamang disposition sa pananalangin. At ito po ay ang pananalangin ng buong tiwala. Sa ganito pong paraan siya nanalangin. Alam na ng Ama sa langit ang ating mga pangangailangan bago pa man natin hingin ang mga ito. Sa ganoong paraan din po tayo nararapat manalangin at sa ganito rin pong paraan tayo nararapat makipag-ugnayan sa Diyos bilang Ama. Medyo mahihirapan lang tayo kung ang imahe natin ng Ama ay gaya ng maaari nating dinanas sa sarili nating mga ama. Kung positibo ang karanasan natin sa ating Ama, mapagmahal siya at mapagbigay, walang problema makipag-relate sa Diyos bilang Ama. Pero kung negatibo, pabaya siya halimbawa at abusado, malaking problema makipag-relate sa Diyos bilang Ama. Paano po natin matatawag na Ama ang Diyos kung ang imahe natin sa Kanya ay nakabase sa sarili nating karanasan?
Makatutulong po siguro kung sa karanasan ng mahal na pong Jesus Nazareno, natin ibabase ang ating pakikipag-ugnayan sa Ama at hindi sa ating karanasan. Ang kailangan lang po ay mag-assume tayo ng ibang perspective, ang kanyang perspective. Kung paano niya nakita ang Ama, kung paano siya nakatungo sa Kanya, kung paano siya nakaranas ng pagmamahal galing sa Ama. Kung sa unang pagbasa po, ay ang Diyos ng katarungan ng ating nakita, sa Ebanghelyo po ay Diyos ng pag-ibig ang ating nakilala. Ang maganda nito mga kapatid, perpekto din siya. Hindi gaya natin. Kaya matatawag din natin siya na Diyos ng perpektong pag-ibig o yung perfect love na tinatawag natin. At ngayon sa modernong katawagan, tinatawag na unconditional love. O kung talagang doon pa rin tayo sa una, para mabalanse natin, matatawag din siyang Diyos ng perpektong hustisya. So, sa pinagtatrabahuhan po natin ngayong pagsasaayos ng imahe natin ng Diyos, pipili po tayo. Ang judge po kasi ay pantay o impartial. Ay ngayon, kung sa kalidad ng ating pakikitungo sa Kanya o sa kapwa, tayo hahatulan, ay di pakadusa tayo. Dahil hindi tayo nakikitungo sa Kanya at sa ating kapwa, katulad ng pakikitungo niya sa Ama at sa kapwa. Impartial. Ang matatanggap natin ay kapantay ng ating ibinigay. Pero kung titingnan po natin ang Diyos bilang significant other o kaya ay mangingibig, lover, isang mapagmahal na, sabihin na natin kaibigan, kung nahihirapan tayo sa imahe ng Ama. Ang lover po kasi ay biased. Biased siya sa kanyang minamahal. At tayo po ang mga mahal sa buhay ng Diyos. Siya ay biased pabor sa atin. Eh bakit naman po kailangan pang pumili? Hindi ba pwedeng pareho na lang na imahe? Judge at saka lover? Kailangan po kung gusto nating magkaroon ng healthy image of God. Para maluwag sa dibdib nating maituring ang Diyos bilang Ama. Anuman ang naging karanasan natin sa sarili-sarili nating mga ama. At makapagdasal din nawa tayo in a spiritually healthy way. Ayun ano. So ang ating aim dito ay spiritual maturity characterized by healthy relationship. Kung ganito po ang saloobin natin sa Diyos, may isasaloob din po natin na tayo ay mga anak din niya na nilikha sa kanyang anyo at wangis.
na lubos din niyang kinalulugdan at minamahal unconditionally. Ang pagtanggap po natin ng banal na Eucharistia ay magpatibay nawa sa ugnayan nating ito sa Kanya bilang Kanyang mga anak at sa atin din sa isa't isa bilang magkakapatid. Ang Espiritong Banal nawa ang magbuklod sa atin sa biyaya ng pagiging iisang kapwa. Mahal na poong Jesus Nazareno, salamat po ng marami sa pagtuturing sa amin bilang inyong kaibigan.